Isa ang Central Luzon State University sa mga nangungunang educational institutions pagdating sa pagtuturo ng iba't ibang mga pamamaraan na mapabuti ang industriya ng pagsasaka di lang sa Nueva Ecija, kundi sa buong bansa. Bukod sa agricultural techniques, kasama rin sa kanilang layunin ang mapalawak ang kaalaman tungkol sa pagpapalaki ng mga alagang hayop. Sa isang bahagi ng College of Agriculture ng CLSU, napadpad ako sa College of Fisheries kung saan may ilan akong natutunan tungkol sa mga isdang maaari nating palakihin dito sa Pilipinas. Isa na riyan, yung isdang siguradong pamilyar tayong lahat. Yung tilapia niya, ma'am, this is something that I'm of course interested in as a chef. So, sa inyo po yung appearance, yung scientific makeup and all, sa akin po taste. Tama. So, importante bilang kusinero na masubukan ko at mailuto. At syempre, papatikin ko sa inyo yan mamaya pag nagluto. Okay. Winner? Hello, CLSU. Pwede pong yung malaking tilapia yung ibigay nyo sa amin. Consider it done. Laki. 2.5, 3 kilo. No? Nala. Oh! Lulusong po ba ako? Hindi. Hindi ka mababasa. Hindi naman halata. At meron din sila ditong gantong klase ng, tama ba, variety or species? Parang may genetic variation. I see. So nung nakita nila yan nung araw, ginawa nila Hiniwalay. selection na puro nila yung red. Okay. You guys take care on the scientific stuff. I'm all about flavors. The only way to find out is, of course, magluluto po ako Pagluluto ko kayo niyan. Sir, mamaya tikman nyo Very simple lang yung dish natin. Pritong tilapia. Tapos yung mga gulay na nakuha natin, gigisa lang natin siya. The first thing that I would want to do here is, of course, pat dry lang natin para siya ay tuyo. You can fry this as is. Tinanggalan na natin siya ng kaliskis, bituka at hasang, even yung kanyang mga fins. I-expose lang natin yung parts ng kanyang karne or yung kanyang flesh. So ayan. So one slit. So hanggang dito yung tapos. Next step. So we'll just do the same thing sa kabilang side. Importante lang din, lalo na pag ganito kalaki yung isda nyo, na a-applyin nyo ng gantong technique kasi number one, mas mabilis maluluto. And this is basically ensuring na evenly cook yung ating flesh. Kasi kung mapapansin nyo, yung bandang buntot, medyo mas manipis yung karne. And yung bandang dito sa gitna, yun yung mas makapal. So okay na yung ating fish. Pe-prepare lang natin yung ating pinaka-batter. We have here yung ating cornstarch. Some all-purpose flour, salt and pepper, some fish sauce, and then finally, yung ating water. So I'm very satisfied na dun sa consistency ng ating batter kasi not too thick and not too thin. Yan. Coat lang natin yung ating fish bago natin siya ilagay dun sa ating frying pan. Ayan, coated na yung ating fish. Ready na for our hot oil. And the technique that we need to use here is hindi mo siya ibabagsak dun sa ating pan. Babanlian mo siya ng mainit na mantika. The reason why kailangan natin siyang banlian is of course para makita natin or mag-flap para lumabas yung laman humiwalay sa tinik. Kasi pag binagsak mo lang to nagprito, useless yung hiwang ginawa natin. So
So this is mostly for presentation purposes. Makikita ninyo ang pogi niyan sa plato. Pag nakita nating namuo na or parang na-establish na natin yung shape, pwede nyo na siyang ilapat sa pan. Hindi mo siya ipa-flat, kailangan mo pa rin siyang alalayan. Kasi again, kapag binagsak mo siya, may tendency na masira yung presentation side mo. So at this point actually, ang niluluto ko na lang is yung parang mga areas na hindi natin masyadong nababanlian. So nakikita natin marami sila ditong iba't ibang klaseng organic na vegetable. I think babagay ito sa isang, well actually kahit saan mo naman to i-partner siguradong solid eh. Pero may nakita tayong mga interesting na isda kanina. So I think ito yung tinatawag niyang magiging partner niya. Kasama natin to sa ating lulutuin. So hilaw pa to pero pwede na pang salad. Ito ma'am, yung upland kangkong ninyo. Apo, sir. So the type of farming that we're practicing here is organic. Yes, sir. Purely organic. Ano po ang pinaka-puso ng organic farming? So, ito po is yung totally or zero application of synthetic chemicals. Okay. Itong ampalaya natin mukhang patapos na po ano? Opo, palipas Patapos na na po yung actually season. itong ampalaya po natin. Pero ma'am, arborin ko na to. Sige, sir. Nakakuha ni nakabalot mukhang may may-ari eh. Hindi, sir. Para, Actually, ayan, kasi ito po kaya binabalutan natin. Isa sa mga physical, siguro protection natin is yun nga, may makikita kayo minsan na nakabalot. Kasi yan, no, we're protecting it from insects like this. Yan, so mga peste yan. So since hindi nga sila nag-a-apply ng commercial pesticides, so yan, yung mga natural lang na pamamaraan yung ginagamit nila para matanggal yung mga insekto kagaya nito. May finu-food trip sila dito kapag naka-expose lang yan, ayan o. Yan yung mangyayari. Bubutasin nila yung ampalaya mo, tapos hindi mo na siya mabebenta. Yung mga ganyan definitely pwede pang kainin yan ha. Hindi yan lason na kasi may dumapo na kung ano. Yan, may marami rin silang pechay dito. Yan, mga kapalibot, sitaw. And ito, meron pa rin silang talong. May upo silang nakabalot doon sa dati yatang hydroponic Opo. garden ito. Ito naman yung Dutch bucket technology. Okay, Dutch bucket is still soilless po, ano? Soilless pa rin siya. For our side dish, isang mabilis na ginisang gulay. So we have here our eggplant. Konting ampalaya. And habang sinasangkot siya natin yan, saka ko ihahabol yung ating kamatis at sibuyas. And then isasama ko rin sa gisa natin yung ating panimpla na bagong isda. So kapag half cook na yung ating ampalaya at talong, ihahabol ko na yung ilan pa dun sa mga organic vegetables na nakuha natin dito sa school. Meron tayo ditong pechay, kangkong at spinach. So bibigyan lang natin to siguro mga 2 to 3 minutes. Pwede na tayo mag-serve.
Baka nung nagre-research kami about the products that you guys are developing, this is one of the things that we really told ourselves na, no, we have to try that, make a dish out of it. Yes. A product na na-develop po ninyo. With the students, kasi nag-thesis ang mga estudyante. Isa yan sa mga poster na i-present namin related sa development namin ng Tilading. Actually, kaya yan na-develop kasi nga ako yung project manager din ng fish production project ng university. So we produce table-sized fish. So nag-harvest ka after 4 to 5 days ng culture, maraming natitirang ganyan kaliliit. Well, we can consider them as waste or... Yes, wasted, di ba? Kaya ang sabi ko, why not make it or optimize yung natitira? Kasi sayang, resources pa rin. Totoo. Tapos ito Hindi po, siya maalat. sun-dried talaga. Yes, sun-dried. Hindi kami Dehydrator, oven, no, wala. No. Kasi iba po ang iba ang quality niya. Hindi siya yung typical daing na nakikita natin sa palengke or nabibili natin kung saan man. Yeah. Yan kasi crispy na siya. Hindi pa yan napaprito. Tapos, Crispy na. Hindi namin hina-harvest ng hindi lasang crispy. chicharon nga nun. Hindi siya maalat. Lightly cured lang siya. Para na siyang pinirito. Yes. Kasi ultimo yung tinik. Yes. Yun, Malutong. Oo. Meron talagang chicharon eh. Kaya, kaya mo. Pwede, no? Okay na. Okay na, sorry. Cooking show po ito, hindi po ito... Sasalang lang natin mabilis yung ating pan. Same pan yung pinagprituhan natin, yung sinampulan natin ng tilading. As is, as expected, masarap na siya. Pero ito, gagawan lang natin siya ng sariling take. Baka imbis na isawsaw natin sa sauce or sa suka na may timpla, baka pwedeng iluto natin yung masarap nilang tilading sa sarsa na mismo. So para lang tong sarsyado, pero walang itlog. And yun nga, pinaka-highlight natin dito is yung sweet and sour and spicy na flavor profile. And of course, may alat din to, pero we're just balancing it out. And then lagyan na natin. And of course, yung ating sili. Baka mamaya yung family nyo or ikaw mismo hindi mahilig sa ang maanghang, wala namang problema. You can cut that out. Pwede mong palitan ng green. And kung gusto mo lang medyo may angas yan, gamit kayo ng mga ilang piraso ng ating labuyo. Nagbuo na agad yung sauce natin. And then yung ating water, since we're building a sauce. Habang pinakukuluan natin yung ating sauce, yung ating kamatis, tsaka sibuyas, konting cornstarch, and of course, water. At pag ganitong mga klase ng putahe, gusto mo yung medyo lumalaban yung apoy mo. So palalagablabin lang natin yung ating apoy. And of course, yung ating panimpla, yung sweet component natin, sugar, salt. Kahit merong taglay na asim na yung ating kamatis, gusto lang natin iangat to ng konti. Para yun nga, parang yung experience para ka nang nagsawsaw nung tilading sa suka. So lalagyan natin ng kaunting suka. Kaunting halo. And isusunod natin agad yung ating tilading. Habang niluluto natin yung ating tilading, magsama-sama yung flavors niya, i-ready ko na yung ating pang-garnish. So, nothing fancy, diced lang ng ating kamatis at sibuyas. And sama na rin natin yung ating chilies. Matapos igisa ang ating nakuhang oyster mushrooms mula sa Mushroom Center ng CLSU, hinanda ko na rin ang ating lasagna sheets para gamiting pambalot sa ginagawa kong lasagna rolls.
ready na yung ating mga lasagna rolls. Yung sauce na lang yung kulang. Gagawa lang tayo ng very basic bechamel sauce. So we have here our butter. Kaya nga sabi natin, we wanted to use the same pan kung saan natin sinote yung mushroom kasi marami pang flavors na nandyan. Gusto natin syempre ma-extract yun at maisama pa dun sa ating dish. Yan. Bago pa magkaroon ng color, lalagay ko na yung ating all-purpose flour. Niluluto lang natin yung ating harina kasi ayaw nating pag nilagay natin yung ating milk, malalasahan pa natin yung raw or hilaw na harina. So siguro more or less, let's give it at least 5 minutes on medium fire. Continuously whisking bago natin i-pour in yung ating milk. Yan, nilalagay ko na yung ating gatas kasi naamoy ko na yung pulburon na aroma. And kung mapapansin niyo medyo mas mamantika siya kasi mas gusto ko lang na buttery yung talagang lasa niya. Very important tip when you're making bechamel, hindi nyo ilalagay ng isang bigla yung liquid na ginagamit niyo, in this case yung milk natin. You put it in stages para hindi siya mag-curdle agad. Yung final consistency ng product natin nakadepende yan sa ratio ng inyong roux o yung pinaghalo nating mantika at harina, then yung ating liquid which is yung ating gatas. So, more roux will give you thicker or more bechamel. What we're aiming here is more on the overly thickened bechamel para mas bagay doon sa pinaka-sauce natin kasi gagawin natin siyang topping for our rolled lasagna. Yan. So this is pretty thick already. And take note din na habang lalamig ito, mas kakapal pa yan. And then we'll just season it with some salt. And then we'll just finish off our liquid. Very important note also when you're doing bechamel is never stop whisking. Kapag hindi mo siya na-whisk na maayos, magkakaroon ka ng curdles or yung buo-buong roux, which is very unpleasant, trust me. And then hindi mo makukuha yung smooth consistency ng sauce mo or yung parang kumikinang-kinang pag pinor mo doon sa kung ano man yung paggagamitan mo. Tara, let's plate. Mas maganda to kung may papasok ninyo sa oven. Pero kung wala, gawin niyo yung ginagawa ko, which is ito torch. Basically, the purpose lang naman ito is para magkaroon lang ng added layer of flavor na yung parang smoky. And of course, meron tayong nilagay na mozzarella para mag-melt siya, makuha natin yung stretch na siguro visual. But kung wala talaga, it's perfectly fine kung pagkapatong yun ng inyong bechamel, diretso serve na. Solid na rin yan. Good. Pag nasama na yung sauce at yung mushroom, medyo balansya na siya. Matapos ang nakakabusog na food trip kasama ang mga taga CLSU, natutuwa akong isipin na nagiging mas kaaya-aya na ang ideya ng pagsasaka para sa mga kabataan. At may mga lugar gaya ng Central Luzon State University na patuloy na nagbubuhos ng kanilang efforts di lang para mas umangat ang kalidad ng agrikultura sa bansa, kundi para rin masigurong na ipabahagi nila sa mamamayan ang mga karanasan at teknolohiyang nabubuo mula sa kanilang pag-aaral. We just inaugurated yung precision and digital agriculture. You will not see lettuce there being grown on the field. You will see, you will see Aquaponically. vertically grown using hydroponic. So these are the things now that will make agriculture
More exciting. More interesting. More interesting. So hindi na yung agriculture na akala nung bata ay mag-aararo siya. Buong araw. Ganun, ano? CLSU will always be there and we will always be aiming for excellence in the field of agriculture Okay. and fisheries and allied services. Yes. So CLSU will continuously generate technologies to improve the life of the community, the farmers we serve, and of course we produce graduate that could serve the people, that could serve the community, and eventually as a whole they could be a good citizen Okay. that will contribute to the well-being of the society.